Paano mo patutunayan ang isang pag-ibig na walang label? Iyan ang tanong na pumapatay sa akin gabi-gabi. Ako si Rai, 22 anyos, at hanggang ngayon ay hindi ko alam kung mababaliw na ba ako o sadyang nasaktan lang ako ng sobra. Isang gabi sa Antipolo, kasama ang mga kaibigan, akala ko ay magiging pinakamasayang alaala ko ang aming out of town trip. Sa halip, naging pinakamapait ito. Dahil sa isang pintuan na bahagyang nakaawang, nakita ko ang dalawang taong pinakamamahal ko. Ang isa ay situationship ko. Ang isa ay best friend ko na parehong sumira sa akin. At ang masakit, ako pa ang nagmukhang baliw. May isang tao sa buhay ko. Tawagin na lang natin siyang Josh. Kung ano man ang meron sa amin, isa lang ang masasabi ko. Walang label, hindi kami. Magkaibigan kami na naging higit pa sa magkaibigan. Pero hindi rin naman kami magkasintahan. Ang tawag nila doon, situationship. Pero para sa akin, sa tuwing magkatabi kami, ramdam ko na may kami. Hindi ko lang masabi ng malakas dahil baka matakot siya o baka ako ang matakot. Kasi sa totoo lang, may dahilan kung bakit lihim ang lahat. Si Josh, galing sa konserbatibong pamilya. Yung tipong ang magulang mahigpit sa anak, lalo na sa pagdating sa pag-ibig. Bawal daw muna magjowa habang nag-aaral, habang walang trabaho, habang hindi pa established. At higit sa lahat, lalaki ako. Hindi nila tatanggapin yun. Alam ni Josh yun. At alam ko rin. Kaya kahit anong tama ng nararamdaman ko para sa kanya, kailangan naming itago ang lahat. Walang nakakaalam kung ano ang meron sa amin. Hindi ang mga magulang niya. Hindi ang magkakaibigan namin. Lihim na parang bagyo na naghihintay lang sumabog. Pero paano mo naman itatago ang isang bagay na araw-araw mong kasama? Palagi kaming magkasama ni Josh. Magkaibigan kami. Sa harap ng lahat. Sabay kumakain, sabay pumapasok, sabay tumawa sa mga biro ng tropa. May grupo kami. Mga 5 tao. Kasama si Josh at ako. Pati si Eliza at ang iba naming kaibigan. Lagi kaming sabay-sabay sa mga lakad. Wala silang idea na tuwing hating gabi, magka-chat kami ni Josh. Na may mga pagkakataong natutulog ako sa kwarto niya kapag walang tao sa bahay nila. Na hinahawakan niya ang kamay ko sa ilalim ng mesa nang hindi lumilingon. Na ang mga tinginan namin ay may ibang laman. Malalim, nangangako at puno ng mga bagay na hindi pa namin kayang sabihin. Mahal ko si Josh. Hindi ko alam kung mahal niya rin ako. Pero sa kilos niya, sa mga gabing magkatabi kami, sa mga halik na biglaan pero hindi nagkakamali. Para sa akin,
sapat na iyon. Hanggang sa dumating ang pagkakataong akala ko ay magpapatibay sa aming lihim na samahan. Nagkayayaan ang mga tropa out of town daw. Dahil kaarawan ni Eliza. Si Eliza, isa sa pinakamalapit naming kaibigan. Mabait, masayahin, at laging nag-aalaga sa grupo. Sa lahat ng tao sa circle namin, siya yung tipong hindi mo aakalaing sasaktan ka. Kasi kapatid ang turing mo sa kanya. Kaya nang mag-propose siya ng overnight swimming sa Antipolo, lahat kami ay game na game. Pero para sa akin at kay Josh, iba ang excitement. Ito na yung pagkakataon namin na magkasama nang hindi nagtatago. Dahil sa resort, marami kami. Lahat ay abala sa kanilang saya. Walang manghihinala kung magkatabi kaming matulog, kung maglambingan sa gilid ng pool, o kung magkayakap sa dilim. Sa wakas, may isang gabi kaming hindi nangangamba na may makakakita. Dumating ang araw ng biyahe. Puno ng tawanan ang sasakyan. Puno rin ang puso ko. Magkatabi kami ni Josh sa upuan sa likod. Hindi hawak ang kamay, pero magkadikit ang braso. Sapat na yun para sa akin. Ang resort sa Antipolo, maganda. Puno ng halaman, malamig ang hangin, at may malaking infinity pool na kita ang kalangitan. Private yung buong lugar, kaya parang kami-kami lang ang tao sa mundo. Naglaro kami ng tubig, nag-videoke, nag-movie marathon hanggang madaling araw. Nag-hiking din kami sa maliit na bundok, malapit doon. At doon, kasama ko si Josh sa likod ng grupo. Naghahabulan. Kami paakyat. Nagtutulakan, nagtatawanan. Sa isang sandali, nung napagod siya at sumandal sa puno, tumabi ako sa kanya at pinunasan ko ang pawis niya sa noo. Ngumiti siya. Hindi siya umiwas. Walang sapat na salita para ilarawan ang saya ko nung araw na iyon. Parang lahat ng bagay ay tama. Parang walang bawal. Parang pwedeng maging totoo ang lihim na relasyon namin kahit sandali lang. Bandang gabi, napagod ang lahat. Nagkanya-kanya kaming pahinga sa mga kwarto. Si Josh at ako, siyempre magkasama kami. Ang plano, magpapahinga sandali bago maghanda para sa surprise party para kay Eliza. Pero hindi ko alam na ang surprise na mangyayari ay hindi para sa kanya, kundi para sa akin. Malamig ang kwarto, yung tipong parang niyayakap ka ng hangin. Kaya natural lang na nagkatigit kami ni Josh sa kama. Nagtakip ng isang kumot. Nakatihaya siya. Nakatingin sa kisame. Nakahiga ako sa tagiliran. Nagmamasid sa kanya. Ang mga labi niya bahagyang nakabuka. Ang dibdib niya dahang-dahang umaangat at bumababa. Hindi ko alam kung sadya niya itong ginagawa, pero sobrang lapit niya sa akin.
at doon na. Hindi ko mapigilan ng sarili ko. Lumapit ako at hinalikan siya. Hindi marahas, hindi bigla. Parang tanong, pwede ba? Tumagal ng ilang segundo bago siya tumugon. Nagulat siya. Kita ko sa pagkurap niya. Pero pagkatapos ng maikling sandali, isinara niya ang kanyang mga mata at hinalikan niya ako pabalik. Doon na nagsimula ang lahat. Mainit ang mga halik. Unti-unti. Nawala ang lamig ng kwarto. Hinubad ko ang damit niya. At hindi ko na napigilan ang sarili kong dilaan ng bawat linya ng katawan niya. Ang mga balikat niya. Ang dibdib niya. Hanggang sa tiyan. Bawat himalang bahagi ng katawan niya ay parang nililok ng isang Diyos. At sa mga sandaling iyon, siya ay akin. Hindi ko alam kung gaano katagal kaming ganun hanggang sa may kumatok sa pinto. Ray, ikaw raw mag-aayos ng decorations. Ikaw lang raw marunong. Sigaw ng isa naming kaibigan mula sa labas. Napahinto kami. Nagkatinginan ni Josh. Nagmamadali akong nagbihis at bumulong. Balikan kita. Tumango siya. Nakahubad pa rin siya. Nakahiga sa kama. Nakangiti. Umalis ako. Akala ko babalik ako sa kanya. Inabot ako ng halos 2 oras sa pag-aayos ng mga dekorasyon. Balloons, streamers, at isang banner na may nakasulat na Happy Birthday, Eliza. Inilawan ko rin ang mga ilaw na nasa paligid ng pool. Habang ginagawa ko iyon, excited ako. Hindi lang dahil sa birthday ni Eliza, kundi dahil sa konting sandali pa. Makakabalik na ako kay Josh. Pero nang matapos na ako at paakyat na ng kwarto, may narinig akong halakhak. Tumigil ako sa harap ng pinto. Bahagya itong nakaawang. At nakita ko si Eliza nakatungtong kay Josh. Hindi ko na matandaan kung nakaano sila. Ang naaalala ko lang, ang kanyang kamay sa kanyang balikat. Ang kanilang mga muka na magkadikit. At ang tawanan, parang magkasintahan. Parang wala akong pinagtagpi-tagping mga halik at yakap sa loob ng maraming buwan. Parang ako ay multo. Josh? Putol kong sabi. Nagulat sila. Mabilis na tumayo si Eliza. Si Josh naman, mabilis na nag-ayos ng damit. Pero bago pa man ako makahakbang para tanungin sila, para sigawan sila, para umiyak, humarang si Josh. Hindi para mag-explain, hindi para humingi ng tawad. Hinarang niya si Eliza at itinulak ako. Tulak na parang walang ako. Parang hindi ako ang humalik sa kanya kanina. Parang hindi niya ako hinawakan sa dilim. Parang hindi naging totoo ang lahat ng iyon. Napaatras ako. Hindi dahil sa lakas ng tulak, kundi dahil sa sakit. Yung sakit na hindi mo alam kung saan ilalagay. Hindi ako makapaniwala. Si Eliza, kaibigan ko, kapatid ko,
kasama si Josh. At si Josh, ang taong minahal ko sa lihim. Handa akong itulak para protektahan siya. Doon na sumabog ang lahat. Narinig ng iba naming kaibigan ang ingay. Umakyat sila. Nakita nila akong nakatayo sa pintuan. Namumula ang mata. Nanginginig. Nakita rin nila si Eliza na umiiyak at si Josh na tila walang kasalanan. Anong nangyari? Tanong ng isa. Hindi ko na napigilan. Sumagot ako. Si Josh, nag-cheat siya sa akin para kay Eliza. Tahimik ang lahat. Sa loob ng ilang segundo, naramdaman kong lumabas ang lahat ng sakit. Pero bago pa man ako makahinga, sumagot si Josh. Walang relasyon, sabi niya. Tiningnan niya ako na parang estranghero. Hindi ko alam kung anong pinagsasabi niya. Wala kaming relasyon. Pakiramdam ko, nabunot ang puso ko sa dibdib ko. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa katotohanang sa harap ng lahat. Pinili niyang itanggi ang lahat. Hindi lang ako. Pati ang mga gabing magkatabi kami. Ang mga halik sa dilim. Ang mga titig na hindi basta-basta. Lahat itinanggi niya. Lumapit ang mga kaibigan namin kay Eliza. Umiiyak siya. Sinasabi niyang wala siyang alam, na hindi niya alam na may something sa amin ni Josh. At naniwala sila. Sa kanila, ako ang baliw. Ako ang nasisiraan. Ako ang nag-i-imagine ng lahat. Ray, tumigil ka nga, sabi ng isa. Magkaibigan lang sila. Oo. Sobrang sama naman na siraan mo si Eliza sa kaarawan niya. Wala akong masabi. Kahit anong paliwanag ko, walang nakinig. Bawat salita ko ay baliwala lang. Ang sakit ko ay baliwala lang. Kaya tumalikod ako. Umalis ako ng gabing iyon. Hindi na ako nagpaalam. Naglakad ako palabas ng resort. Sumakay ng tricycle at nag-book ng angkas pa uwi. Sa biyahe, hindi ako umiyak. Hindi dahil malakas ako, kundi dahil sa sobrang sakit. Wala nang luha na natira. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako pumapasok ng eskwela. Natatakot ako na makita sila. Natatakot akong marinig ang mga sasabihin nila. Sa isip ko pa lang, naririnig ko ang mga bulungan. Si Ray, si Raulo, nagpapapansin. Gumagawa ng kwento. Pero Sander, alam mo ba ang pinakamasakit sa lahat? Hindi yung niloko ako ni Josh. Hindi yung pinagtulungan nila ako. Kundi yung kahit alam kong wala kaming relasyon, walang label, walang pangako, walang kasiguraduhan. Nasaktan pa rin ako ng sobra. Sobra na parang kasal kaming naghiwalay. Sobra na parang nawalan ako ng asawa. Oo, hindi kami. Maliwanag yun. Pero sa puso ko, may kami. At kahit walang pangalan
ang samahan namin. Totoo, ang sakit na dala nito. Siguro, may mga bagay talaga na hindi mo pwedeng ipagtanggol sa mundo. Totoo pa rin para sa iyo. At ang totoo para sa akin, minahal ko si Josh. Mahal ko pa rin siya kahit tinulak niya ako. At nasaktan ako ni Eliza kahit mahal ko siya bilang kaibigan. Hindi ko alam kung babalik pa ako sa eskwela. Hindi ko alam kung kaya ko pang harapin sila. Pero alam ko, sa pagsusulat nito, kahit papano, may nakakarinig sa akin. At least ikaw, sender, alam mong hindi ako baliw. Nasaktan lang ako. At sapat na yun. Hanggang dito na lamang at maraming salamat sa pagbasa sa aking kwento ng buhay at karanasan ko. Lubos na gumagalang at nagpapasalamat. Rai. Mga ka-listeners, gusto niyo bang magpadala ng iyong sulat, karanasan sa buhay at sa pag-ibig? Maaari niyong isend sa aming mga official Facebook page at Gmail accounts na nakapin sa comment section sa video na ito. Maraming salamat. Ako si Kuya Rex at ito ang Pinoy Secret Diaries.